Naku po, ito po mga kababayan, may hudyat sa ating konstitusyon na nais nilang amindahan. Naku po mga kababayan. Pero alam niyo po mga kababayan, okay lang po pang amindahan na para makakatulong sa ating ekonomiya at sa ating sambayan ng Pilipinas. Pero iba po, mukhang para itong pigilan ang pagiging presidente ni BP Sara sa 2028. Nako. At ito pa mga kababayan, palang pag-aminda ng ating konstitusyon ay para ma-extend ang kanilang mga termino at itong ay ginagawa nila bilang pampalasa, pampasarap para sa mambabatas. Alam natin kung sino mag-aminda, itong nasa legislative, itong kongreso. So, di ba? Halimbawa, itong termino mo, iinat, pahapahabain. Hindi natin alam kung anong pakay nila. Gusto ba nila magnakaw ulit? Or baka mabigyan pa sila ng pagkakataon na isasauli nila ang kanilang nanakaw. Kaya balak nilang mag-extend ng kanilang termino. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, pakinggan muna natin at panuurin natin to. Itong mapagkatiwalaang resource natin. Ako. Itong si Mr. Lito Banayo. Nako. Hindi ibig sabihin na para mukhang maka-Duterte to, pero political analyst to. Kaya may matutunan tayo rito mga kabayan. Malaman natin kung yung mga ugong-ugong, mayroon bang katuturan, mayroon bang pagbasihan. Kaya tingnan muna natin to. So your column has causing waves right now. So what do you think? After the Senate coup, do you think that that was a coincidence after your column came out? I didn't expect that there would be a Senate coup on the day that column appeared. I wrote that column on Saturday morning and filed it before to my opinion editor. Based on the revelation of somebody very credible who told me and about 9 other people over lunch that there was a meeting at the new center of political gravity in this country, which is a casino resort hotel facing Manila Bay. All right. And present were the Speaker of the House, Speaker Boji D, Yes. one of his deputy secretaries, the deputy Speakers. then there was Senate President or former Senate President Tito Soto, along with the Secretary of the Senate, Dong Mendoza. No? And what was discussed, what was on the table, was the move to constitute a constituent assembly to amend the Constitution. And apparently, from my source, it was the timetable is soon, no? Soon, which of course the same way as forthright can be immediately With, or can be after the SONA. Yes. Actually, that's the question, sir. Yeah, it could be so. Is there So time for that? what was discussed was first as sweeteners so that both the House and the Senate would agree was term extension for senators who will face re-election in 2028. So 3-year term extension, and term extension for congressmen who will have to run in 2028 because they all. Nako. Ito pala ang nakita ko, yung mga pahapyaw ni Ma'am Trixie, yung patungkol sa mga pampalasa. Nako. Akala ko ba kape, kailangan ng sweetener, kailangan ng creamer.
Pati pala yung pag-amenda ng konstitusyon natin, dadagdagan ng pampalasa para yung mag-aminda, masasarapan sila. Dito natin makikita mga kababayan na ano yung unang tinutumbok nila. Kapakanan ba ng sambayan ng Pilipino? Hindi, di ba? Term extension yung una nilang tinalakay. Ano yun? Kaya kung naalala nyo mga kababayan, sa panahon ni PRRD, okay lang sana yung sa panahon na yun mag-aminda ng konstitusyon dahil patapang si Tatay Digong. Pero ngayon, walang bayag. Ano lang ang gagawin nila dyan sa konstitusyon, sisirain nila itong konstitusyon mga kababayan. Sa pag-explain ni Tatay Digong dito, itong konstitusyon, ito ay Biblia ang Pilipinas. Kung baga, ito ang bahay, pinakabahay ng batas natin. Yung maglalagay ka ng bahay ng batas natin, kung saan lang yung perimeter ng wall, perimeter ng poste, doon lang. Naghanap sila ng extension, kumbaga, magbigay sila ng overhang ng balkone. Kung sa Bisaya pa, magdagdag sila ng pantawan. Kung sa mga ngayon na, magdagdag sila ng teres. Doon tayo magpapahangin, doon tayo magpapasarap, doon tayo magtagay-tagay. Yun. Kung ano lang dapat doon na ayon, halimbawa maglagay tayo ng sa loob ng bahay natin. Huwag na tayo mag-extend ha. Doon lang sa loob ng bahay natin. Maglagay lang tayo dyan ng cabinet. Yung mga kalat dyan sa loob dyan natin nilalagay. I-arrange lang. Pero yung magdagdag ka ng espasyo para yung iba ay makinabang, ay na yun. Kaya ito ang sinasabi ni Tatay Digong dati. Kung naalala nyo mga kababayan, mag-ingat kayo dyan dahil hindi yun bababa sa pwesto. Biro mo ito pag magagawin to mga kababayan. Nako po, napakadelikado. Inupira na mag-extend itong mga babatas. Anong gagawin doon sa presidente? Anong gagawin niya? Binigyan ng pabor. Kung baka sa aso pa pinakain mo na, binigyan mo na ng treat. Itong pampalasa. Kung baka, napagbigyan mo na ng pabor, pag ikaw nang humingi ng pabor, ayaw na yung, hindi na yung makaayaw. Hindi na yung makatanggi, di ba? They have 3 years, a 3-year term, no? This is supposed to be the sweeteners that would convince them to agree to a constituent assembly to amend the constitution, no? The other sweetener for the senators, or probably for the public, was that senators would thereafter, after the new constitution, or after the constitution is amended, senators would be elected by region, which is one of the fervent desires of the Visayas Mindanao voters. That's why they opted for Understandably so, federalism, yes. no? Yes. Puro taga-NCR ang senador natin. And so there was discussion on whether there would be 2 per region, which means 18 regions right now, times 2, 36, or 3 per region, which makes it 54. And conveniently, the new Senate building, which is supposed to be finished by next year, has enough space for as many as 60 or 65 senators. Sir, are there, Pinaghandaan na pala. Yung pala talaga ang plano. Pero tanong ko sa inyo mga kababayan, kung sino makapanood ngayon dito sa video, ano sa palagay nyo? Ito ba ang tamang panahon para mag-aminda ng konstitusyon natin? Sa kaligitnaan ng crisis?
Hindi naman konstitusyon iyong problema. Bakit aamindahan? Nagka-problema ito sa mga tao na andyan. Yung mga congressman na mga kasabat sa nakaw. Sinabi ba ng konstitusyon, no? Kayo mga congressman, dapat kayo magnakaw? O, kayo mga congressman, dahil maiksi lang yung termino ninyo, wala kayong performance? Sabi ba yun? Sabi ba yun? Kaya dito sa gobyerno natin, dito sa konstitusyon natin, sa palagay ko tama lang yun, yung termino. Dahil kitang-kita natin mga kababayan, hindi lahat na pumapasok dyan sa gobyerno natin bilang mag-lead sa atin, bilang mag-lead sa ating ekonomiya ay magagaling. Halimbawa dito ngayon sa administrasyon natin, 6 na taon lang yun. Pero napakatagal matapos dahil wala sa ayos. Yung sa mga non-performer, itong 6 na taon napakahaba. Pero dito sa mga performer na mga leader natin, itong 6 na taon napakaiksi at napakadali lang, di ba? So, sana itong bagong liderato ngayon sa Senate, hindi sila papayag ng ganun. Hindi sila papayag. Kung hindi napalitan yun. Kaya pala, nasabi ni Lacson, na nakapangit na napakapangit daw ang pagpalit ng liderato. Yung sweetener, inaasam-asam na nila yung sweetener na yun. Hanggang pangarap na lang. Are really actual movements happening already in Congress and the Senate? Okay, I checked with sources in Congress, and they confirmed that there are whispers about that. But since they are not from the majority, they could not specifically, confirm whether totoo or yung timetable when it's going to be done. I'm just curious kasi did they think they still have the time to do the CONAS? I mean, barely 2 years plus- before the 2028. Plus impeachment. Plus the impeachment and Well, other things. Let's go back Okay. in history. This is when the father of the present leader, President, yes. President Ferdinand Marcos Sr., opted for a constitutional convention and had supervised an election to constitutional convention. Yes. He did it in 1971. The next election would be 1973. When he is already term limited, no? Hanggang 1973 lang siya. 1971, nag-election for the Constitutional Right. Convention, and in 1972, the Constitutional Convention started its after election, it started its convening. No? It was convened 1972. And months thereafter, Martial law. martial law was proclaimed in September 21, 1972. So on that basis, you're saying that in their minds, it can happen. It can Yeah. happen. Pag Why? Kaya ito talaga ang babala ni Tatay Digong dati. Pero isipin nyo yon. Ito gagawin nila dito after SUNA. 4th week. Tapos ng SUNA. Sabihin nila, ayun, magulo na. Hanapan na nila ng paraan. Alam mo natin ngayon mga kababayan, sila na mismo gumawa ng gulo. Pero ano gagawin nila? Iparatang nila sa iba. O, para magkaroon sila ng dahilan na ito na nagkagulo na talaga, kailangan na natin mag-implement ng martial law. Tapos itong mga mambabatas natin, napagbigyan na ng pampalasa,
nasa sarapan na, hindi na makaayaw. Di ba? Kaya dito mga kababayan, ingat-ingat tayo. Ingat-ingat tayo, mapagmasid tayo. Hindi ito sinasabi na tong yun na. Hindi natin sinasabi yun na yun ang mga plano nila. Pero ito lang ay babala. Dahil itong sinasabi dito ni Mr. Lito Banayo, may probables ito. May katotohanan itong nangyari sa meeting nila at nabunyag itong kanilang mga plano. Kaya dito mga kababayan, bilang isang ordinaryong Pilipino, para maintindihan ninyo yung kalagayan ko. Parehas tayo na kalagayan. Nasa pinakamababang klase ng society. Pinakamababa tayo, nasa masa. Tayo ang mga taong unang ito inuuto at ang huling iiwan. Isipin nun natin sa pangyayari ngayon. Tayo ang unang inuuto-uto sa panahon ng eleksyon. Pero iniwan tayo. Pinabayaan. Paano ko masabing iniwan? Yung mga bilihin na napakalaking halaga sa atin, napakalaking epekto sa atin sa pang-araw-araw, may ginawa ba sila? Na parang maproteksyonan tayo? Wala. Wala. Anong inuna nila? Itong mga bagay-bagay na mas malaki ang epekto para sa kanilang pansariling ambisyon. Ngayon, ano lang inuna nila? Mas priority nila ang pagpapabagsak sa Duterte. Hinahabol nila sa bato, impeachment, kung ano-ano na lang pautot. Ito mga kabayan, segue ko konti nakikita ko. Doon sa mga prosecutor sa impeachment, itong galing sa Kamara, di ba? Kulang pa yung sufficient in form, sufficient in grounds, sufficient in substance, kulang pa yon, may pamisa pa. Ito ang pakay nila sa sinabi ko kanina. Hindi ito para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Itong gagawin nilang pag-aminda ng ating konstitusyon. Ito ay pabor sa kanila. Saan ka pa? Inaalokan agad ng pampalasa. Sino kayo hindi masasarapan dyan? Hoy, mga politikong ambisyoso, maliban lang sa mga matitino. Isipin natin mga kababayan, pag itong mga politiko na wala naman lang ginagawa sila pagpapahirap sa atin at panggagamit sa atin, walang silbi yun. Yung termino nila, pinakamahaba na yun dahil wala. Itong mga maglilid sa atin na malaking bagay ang epekto para sa atin, napaka-iksi. Ito dapat sana maikstinan. Performance based. So, hindi tayo magagawa. Pag isulat na sa batas, kahit itong mga performer at saka non-performer, at saka itong abstain, hindi nagpe-perform, hindi din sila performer. Gulo, no? Parehas lang yung benepisyo. Yung sumisikap at saka yung papaloy-paloy lang, parehas lang yung termino. Naku po. Lugi tayo dyan mga kababayan. Kaya bantay-bantay tayo. Everything is going on. You Pag mean, nagkakasundo yung congressmen at yung mga senators, madali yan. And in fact, no less than Deputy Speaker Ronaldo Puno, months ago, already proposed what he proposed was a constitutional convention, elected delegates at constitutional convention or a Yes. CONCON. But he already proposed this, no? So, con us. Yeah.
because it's faster. We assume that they're going for constituent assembly. One, because it's faster. Two, it's easier to control. It's easier to control. So, Constituent Assembly. Madali lang i-control dahil uututin lang yung mga constituent. Tulad lang na pa-face ni Sara, itong mga congressman nagpunta doon sa mga constituent niya. Anong inaano? Inala, ha? Para yung utak ko, kunti. Yung sabi na wala tayong magagawa dito dahil halimbawa maninindigan tayo, wala tayong proyekto, doon lang tayo sa hindi tayo manindigan. Proyekto naman tayo, patuloy tayo. Pag maimpiso hindi si Sara, ganito ang sitwasyon ng barangay natin o yung lugar natin, kailangan pa rin natin ng project. So pagsamantalahin na lang natin, magbaka sakali tayo. Diba? Ang tanong dito mga kababayan, ano ba talaga ang rumbo ngayon? Ano ba talaga ang goal ng ating administrasyon ngayon mga kababayan? Kung sa pag-umpisa pa lang, bilang isang leader, halimbawa ako, may goal na ako, anong magagawa ko dito? May isa akong pinagtutukan na nakapokus ko sa aking programa. Anong goal ko after 3 years? Dahil 6 years lang ang termino ko. At least sa kalahati ng termino ko, may tamaan ako doon sa mga gusto kong mangyari. Kumbaga sa laro ng basketball, isang oras lang pagdating ng 30 minutes, kailangan maka-score ako na kahit makatabla man lang doon sa kalaban ko, makalamang man lang ako na kahit 1 point. Pero ang goal mo, basta magpapawis lang ako, wala tayo dyan. Goal mo lang sa sarili mo, mapapawisan ka. Hindi goal sa isang team, tayo ay isang bansa. Bilang isang leader, gagawa ka ng isang mga bagay na hindi para sa'yo. Pero sinakripisyo mo sarili mo dahil nag-offer ka sa mga tao. Diba? Hindi kasalanan ng mga tao yun. Yung paghihirap mo, hindi kasalanan mo. Natin. Palabas kasi sa mga utak nila para malinlang, para ipaling sa ibang bagay, yung nakapokus na issue ngayon o itong mga bagay na gusto nila talagang tutukan. Ito ang pinaka-goal ba nila na ayaw nang umupo ang isang Duterte sa 2028? Ano bang dahilan? May kinakatakutan sila? Natatakot na ba sila sa sarili nilang multo? but you discussed in your column a proposal that there would be increases in the number of senators because they would be elected by region. What about congressmen? Would they maintain the bicameral nature of the legislature? Yeah, they would double. Because they need the Senate to convene a constituent assembly. That's right. So they cannot, So they have to- They have move to away from promise. that. No, they have to promise. It's not going to be a unicameral assembly. It's Yes. not going to be parliamentary, but still presidential and Oh, that's interesting. So, bicameral. but they simply increase the number of senators Yes. and maintain the number of congressmen. because right now, Again, if you the look at the sweetener. Senate, siguro half of it are from really residents, and not only residents, but really from Metro Metro Manila. Manila. I agree. No? Ang Region 7, walang senador. Region 6, mga Ilonggo, walang senador. No? I mean, it's, and in Mindanao, I think there are only 3 senators. No? So, Well, you said that many Ako, sa Visayas ako, tatakbo akong senador. Oy, ito sa mga nanood sa akin ha, baka pag makita itong mukha nyo sa 2028 ha, may senador
pakiboto mo lang kahit ilan lang kayo, itong mga subscriber ko nasa mga 200 lang. Ano naman lang, pakiboto mo lang, Rinibay. Ito po mga kababayan, idaan lang natin 'to sa tawa-tawa itong mga hinaharap nating issue ng ating lipunan. Napakabigat talaga. Maliban ito sa issue ni Bato, ito pa talong mga ito talagang sa saligang batas natin mga kababayan. Ito ang pinakaproblema. Once nga magalaw itong, saligang batas natin, naku po patay tayo diyan. Kung ano-ano na lang gagawin nila diyan. Hahalongkatin nila kung ano-ano na lang, kung ano makita, mapag-interesan nila diyan na makinabangan nila, naku po patay tayo diyan. Baka sabihin na diyan ilagay na diyan sa konstitusyon, wala ng Bisayang tumatakbo, hanggang mayor na lang yung mga Bisaya. Wala ng wala ng ano, wala ng senador at saka presidente. Patay tayo diyan. Kaya alam mo natin, itong mga masasamang loob, malikot ang kamay, wala tayong maasahan, maganda yung gagawin nila, di ba? Ito lang, simple lang mga kababayan. Pag yung tao, pumasok sa inyong tahanan, tapos kilala mo yung tao, itong tao kilala ko 'to. Bilang isang hindi mo siya pamilyar, pero bilang pagkakaalam mo sa tao na yun, ito ay mabait, hindi mapagsamantala at magalang. At nang pumasok sa bahay mo, komportable ka, sige na pasok. Pagpasok naman ng bahay mo, napakita siya ng kagalangan, napakita siya ng respeto, yung mga gamit hindi niya ginalaw, pinaano lang niya, 'pag halimbawa i-offeran mo ganito, inom mo ng tubig, "Asa ka na, ano na mo hindi naman ako nauuhaw." Nag-observe lang siya doon, baka bisita lang. Pero 'pag yung tao, alam mo yung tao, itong tao 'to, ang background nito ay magnanakaw, background nito ay nang-hold up, background nito ay rapist. Tapos papapasukin mo sa bahay mo, halimbawa pumasok yung tao na yun, hindi ka kaya mag-alboroto, wala ka ng ibang magawa, babantayan mo lang yung tao na yun, 'di ba? Gano'n nangyari sa konstitusyon natin, papapasukin yung mga magnanakaw diyan, sila ang gagalaw diyan, kung ano-ano lang kukunin nila diyan, na para sila lang ang makinabang. Alam mo yung utak ng magnanakaw, hindi naman yung nagnakaw na ano, "Nanakawin ko 'to dahil ibigay ko 'to sa kapatid ko, kukunin ko 'to dahil ibigay ko 'to sa mga kamag-anak ko." Hindi naman, para sa sarili lang yun, 'di ba? Gets niyo mga kababayan? Ito ang pagkakaintindi ko, dapat sana itong nanonood dito sa channel ko, linilower ko yung pagkakaintindi ko. Sana magkatugma tayo mga kababayan. Wala tayo na ditong kulay-kulay dito mga kababayan, pero mas maganda talaga ang susuporta tayo sa Duterte. Ano bang masahan natin? Ano bang masahan natin sa ibang kulay diyan? Saan ba ang nararamdaman natin na may, sakripisyo para sa bansa natin na gagawin nila? Duterte lang. Administrasyon ngayon, kita niyo naman, kanya-kanyang pautot. Pati nga sila, mga cabinet secretary, wala silang group chat. Parang hindi nag-usap. Sablay-sablay yung mga statement, 'di ba, patungkol sa ano, kay Bato. Ito, sabi ng NBI, hulihin nila. Sabi ng DLG, walang hulihan. Sabi naman ng ano, presidente, hindi naman siya nag-utos ng hulihin, pero hinabol pa rin si Bato. Oh, itong mga klase ng mga tao na pagbigyan natin ng pagkakataon, maghalongkat diyan. Isa pa, kasama maghalongkat diyan ng mga makabayan black.
Itong mga rebelde na nasa ating lipunan, nagtrabaho sa ating gobyerno, ano sa palagay nyo? Di ba ang kausa nila, sisirain nila ang gobyerno, tapos pagbigyan natin sila ng pagkakataon na papasukin nila ang ating konstitusyon at sila doon ay kasama sa mangingialam? Baga ipagkakatiwala mo yung mga bagay mo doon sa mga magnanakaw? Ano bang papalikan pa natin pagkatapos niyan? Pasuki pa lang yung nasunog. Dahil pa maabutan pa kang abo at uling. Kung nakawin mo na, pati hangin yung andyan pa sa bahay mo, dadalhin pa yun, di ba? In power fear that may happen after June 30, 2028. What exactly are they afraid of, sir? Well, the major political problem of this country is the vociferous people in this country, and most of us are divided, highly polarized between Yes. what is called the DDS or Yes, Duterte diehard diehard Duterte supporters, supporters. and what I would call the DDH, the diehard Duterte haters. No, some people simply do not want any Duterte back in power. No, and they are afraid, and that gets more ample, shall we say, currency, because many of the DDS have for their messaging yung pag kami na ang nasa poder, kawawa kayo, babalikan namin kayo, and all that, no? Which makes the DDH even more panicky. And among the DDH, of course, are the administration stalwarts, including the President of the Philippines. Correct, yun ang leader sa mga DDH. Takot sila. Una, bakit sila takot? Unang takot ang Sida Junior. Maliban sa mananagot sila dyan, sa mga ginagawa nila ngayon, lalo na sa mga nakawan, korupsyon, pangalawang katatakot nila, ipapahukay talaga yung tatay nila. Alam mo naman si BP Inday, galit na yun, sige, ala ka Dep. Si tatay yung nagpapilibing ng tatay mo. Itong anak, ipapahukay ko yung tatay mo. Gaganti talaga yon. Hindi yun sabihin natin hindi gaganti. Gaganti yun. Hanap ng paraan yun. Dahil alam mo natin mga kababayan, hindi idaan lahat yun sa legal. Anong ginawa nila sa tatay ni BP Sara? Dinadala sa dahig. Oh. Yung anong ginawa ng tatay niya sa tatay ni Bongbong Marcos? Dinalibing sa libingan ng mga bayani. Pag gumanti na si BP Sara dyan, baka sa na yon, ipapahukay. Ipadala yun sa amin sa Dalagit. Lilibing natin yun sa Municipal Cemetery. Yung daming damo-damo. Walang linis. Ito mga kababayan, daan lang natin ito sa tawa-tawa. Ito, problema talaga ito mga kababayan. Alam mo, kung mangyari ito, naku po, sira-sira ang kinabukasan ng ating mga anak. Walang problema sa akin. Ilang taon na lang ako, patay na ako. Diba? Paano yung mga anak ko, mga apo ko? Kaya itong pagngawngaw ko dito mga kababayan, lang to, para na to ma-disperse natin yung mga information. At least aware tayo. Dahil hindi naman lahat na tao nakatutok dyan sa issue ng ating lipunan. Hindi sila nakaantabay dyan. Lalo na doon sa media, mga saglit na, mga 3 minutes, 2 minutes lang yung tapos yung misleading pa yung kwento. Ibahin pa yung topic instead na
si Pedro ninakawan ng pitaka, sabihin pang ang tanga ni Pedro ninakaw ang kanyang pitaka. Ganon ang ating media. Ikaw pang biktima, ikaw pang sinisiraan. Tulad ng nangyari sa tulad ng nangyari sa Senado. Iyon ang nangyari kay kay Senate President Cayetano. Sila pa ang ginugulo. Pinalabas pa nung si Cayetano nagiging speaker, Senate President, nagulo na yung Senado. Kita natin, ito ang mga naratibo ng mga paninira, siraan lang. Pero dito sa mga DDH, diehard Duterte haters naman, hindi naman natin to sila dapat siraan dahil sila na mismo sumisira sa sarili nila. Sabihin lang natin, sila ay mga sira na. Yes. Wow. Okay. But VP, noticeably in a recent interview, he said that, most people don't really know, but that I'm not vengeful. She may speak sharply, but anybody who has been through her mayoralty in Davao City will understand that she is not the vengeful type. She does prefer certain people to be working with her, but really the That's not her idea or the character. concept of a vengeful I agree presidency. with that, Sec. Trixie. In fact, even in the OVP, Yes. remember previous to her, it was Leni Robredo who was the vice president. She kept almost all the staff from the OVP who were appointed by Leni Robredo, except for, of course, the top officials, her chief of staff, her spokesperson, her heya. Yes, Almost everybody else remained. But you said that the president might be one of those who are afraid of the possibility of a revenge government. Does this mean that he believes that VP Inday is going to win as Well, president? after all that he and his cabal of supporters have done to not only to Dutertes. Inday but to Her the father, family, yeah. President Duterte, you would expect that, no? And we have a short history of that, no? Post-martial law, you had ERAP, no? Who was detained, no? Then you had GMA, who was detained under President Aquino. So hindi katakataka na mangyari yon. And of course, we know that this flood control scandal will not stop Yeah. within the term of President Bongbong Marcos, no? And somebody Hindi may stop, hindi pa nga na-solve. Pagkalimaw, na-solve na yun. Tapos, napatukoy na sinong, hindi pa rin may stop yun. Hindi may stop. Doon sa kulungan yung mga nayupak na yun. O mga kababayan na itong mga anomalya ngayon na gagagawan ng administrasyon, talagang dito sa termino talaga ni Bongbong Marcos, wala itong tunay na mapapanagot. Kung may mananagot naman dito, idaan mo na kay Duterte. Anong naratibo nila doon sa korupsyon? Si Marcos lang, sinusunod lang itong korupsyon na inupisahan ni Duterte. Diba? Yun ang mga paliwanag nila. Itong korupsyon, dati pa naman to. Hindi naman to ngayon lang. Ngayon lang yun. Si Bongbong Marcos lang yung nakabulgar. Baga, naging si Marcos pa yung hero. Nakabulgar. Itong korupsyon nito, kay Duterte. Ito po mga kababayan. Kaya ulitin ko po, ano sa palagay ninyo? Itong natitirang 2 taon ng ating Pangulo, may matatamaan pa ba kaya siyang goal?
Nasa kanya yung bula. Nasa kanilang kamay ang bula. Pagkatama kaya ito sa kanilang goal. O mismo mga kababayan, tayo lang mga ordinaryong Pilipino, ang gustong may goal tayo. Na anong contribution natin sa ating lipunan na sa halimbawa, ito na lang, alam mo natin mga kababayan sa mga barangay-barangay, sa mga probinsya. Isa sa mga ambisyon sa mga tao, makikita natin, pinapangarap nila daan. Ay isa-isa dapat sana pagkaroon kami na maayos na daan. Pag maayos na yung daan, mga ambisyon na sila. Ako, mga ambisyon ako, sana ako makabili ako ng sasakyan dahil may maayos ng daan dito. Pero, pag walang magsusuporta dyan, walang mangyari sa isang lugar, walang maayos na daan, paano? Paano yung mga plano ng ordinaryong Pilipino? Sabihin naman ng ordinaryong Pilipino, bumili ako ng helicopter, imposible naman siguro, di ba? Walang ganun. Ano yun lang? Provide lang sila ng may daanan. Hindi na kailangan, hindi na yun hingi ng may sasakyan pa kami rito. Sila na maghanap ng paraan ng mga sasakyan, di ba? Itong gobyerno natin, itong mga kababayan natin na naghihirap, kailangan nating tulungan. Puntahan natin. Bintahan natin ng 20 pesos per kilo na bigas. Dagdagan natin sana 5,000 pesos. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Aasinso tayo sa ganung pamamaraan? Ha? Tanong ko sa inyo. Itong mga laging inaabutan ng ayuda, laging binibintahan ng murang bigas. In 5 years, within 10 years, ganun, ginawa sa inyo taon-taon. After 5 years, or after 10 years, anong may iba? Anong mababago sa buhay natin? Ito ang isipin natin mga kababayan. Hindi konstitusyon, hindi pag-aminda ng ating konstitusyon ang solusyon sa ating problema ng bayan ngayon. Itong mga mapagsamantalang tao na andyan sa ating lipunan, itong mga oligarchs na kinakandong ng ating mga politikong mga walang hiya. Diba? Ang ating batas maayos na, binabaluktot na nga nila. Tapos, mag-aminda pa tayo ng konstitusyon. May batas na tayong maayos. Binabaluktot na. Mas pinapanigan pa nga yung korte na ibang bansa. Hindi na pinapansin itong sarili nating korte. Tapos mag-aminda pa tayo ng batas. Anong dahilan? Sa isyo kay Bato. Oh. ICC Court nag-issue ng warrant, secret warrant. In the bypass. Ito mga nagtatrabaho, yung mga enforcer ng ating gobyerno. Hindi sila nagkonsulta sa ating korte. Dumiritso sila. Tapos sabihin pa natin, mag-aminda tayo ng batas. Hindi problema ng ating konstitusyon. Ang problema itong mga tao nito. Dahil ito mga abogado na nag-explain patungkol sa ating batas, parehas ang batas, isa ang batas na pinag-aralan dito sa Pilipinas at isa ang paaralan. Bulol talaga ako. Tayo abogado mga kababayan, pero sa tagal-tagal ko dito, pabalik-balik, pinapanood ko itong mga matitinong abogado at saka itong mga abogado, mga wala na sa tino. Ako po. Tayo noon. Dito ngayon, hindi pa nga ginagalaw ang ating konstitusyon. Ganito na ang nangyari. Bakit sa panahon ni Pinoy? Bakit sa panahon ni Irap?
nagkaroon naman ng hindi tulad ngayon. Magnanakaw doon, noon. Pero ngayon napakarami. Problema naman ang ating saligang batas. Ah, kaya ito mga kababayan, isip-isip tayo, masin-masinok tayo. Itong pinapanood nating video mga kababayan, yung mga hindi pa nakapamanood dito, ilalagay ko ito sa comment section. Dito sa baba, sa description nito, ilalagay ko itong video nito para mapapanood nyo ng buo. At hanggang dito lang po. Salamat po sa inyong panonood. Dito po si Rene Bay. At hanggang sa muli natin pagkita, sunod nating upload ng video. Mahal natin ang Pilipinas at God bless sa ating lahat.